Salamat sa mapagpalaan at pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion of Apostle Alexander Gomez from Batch 2. Pagkatutong tatanakay natin ngayon ay posible ba na mayroon pang ibang mga Diyos? Ngayon po ang ating pag-aaral kung sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Buksan po natin ang ating puso isip sa nilalang salita ng Diyos. Ang sabi dito na, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ay sa Tagalog, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon, ating Diyos ay isang Panginoon. Teaching number 1, we believe in three persons of one God. Pinapahayag nito ang doktrina ng Trinity. May isang Diyos lamang, ngunit siya ay umiiral sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, sa Kristo at ang Espiritu Santo. Hindi sila tatlong magkaibang Diyos, kundi isang Diyos na may tatlong persona na magkaiba na tungkulin ngunit iisa sa kalikasan at Diyos. Pinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay lubos na misteryoso at hindi natin siya ganap na maunawaan. Ngunit siya mismo nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Teaching number 2, we believe in creeds of historic Christianity. Ang mga sinaunang creeds tulad ng Apostles' Creed at Nicene Creed ay nilikha upang ipagtanggol ang tunay na pananampalataya laban sa mga maling turo. Bahagi ito ng ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Ang paniniwalang hindi nagbabago kahit lumipas ang panahon. Pinapaaralan nito dapat natin manatiling tapat sa katotohanan ng Biblia at sa mga aral ng Panginoon ng mga pinagmamanampalataya. Teaching number 3, we believe in one God, there is no other. Ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 ay isang matibay na pahayag ng mga Pilipino o paniniwala sa iisang Diyos. Pinapaaralan nito na walang ibang dapat sambahin, pagkatiwalaan ang pagmumulan, maliban sa Panginoon. Sa isang mundo ng puno ng tukso at mga huwad ng Diyos, tulad ng pera, kapangyarihan at kasikatan, tinatawag tayo ng talatang ito na manatiling tapat sa tunay ng Diyos. Application number 1, guard against false views of God. Maraming katuroan sa paligid na maaaring magturo ng may pagkakilala sa Diyos. Mga reliyong nagsasabi sa Jesus ang hindi Diyos, o ang Espiritu Santo ay simpleng persa lamang. Dapat ating sarili ng lahat ayon sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at pagdarasal, mas nakikilala natin ang tunay na katangian ng Diyos at napapanatili natin dalisya ang ating pananampalataya. Application number 2, glorify the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang bawat persona ng Trinidad ay dapat pagiging ng pasalamatan. Maaari natin pakita ito sa ating buhay araw-araw. Sa pamamagitan ng pagsamba, pagtalima sa kanyang utos at pagiging mabuting halimbawa sa iba. Application number 3, gain assurance of salvation. Dahil sa iisang Diyos lamang ang magliligtas at siya ay buo, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Maaari tayo maging magpanatag sa ating pananampalataya. Ang Ama ang nagplano ng kaligtasan, ang Anak ang tumupad dito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, at ang Espiritu Santo ang linis at gumagabay sa ating araw-araw. Dahil dito, alam natin ang ating kaligtasan ay tiyak at kompleto sa Diyos. Yun lang ang pang devotion.